Litanya ng pasasalamat matapos ang pandemya ng COVID. Dumulog tayo sa Panginoon na siyang nagpapanibago sa lahat para sa lahat ng biyaya at pagpapalang tinanggap natin habang panahon ng pandemya ng COVID. Sa bawat panalangin, ang ating itutugon, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Para sa pagpapaalala sa atin ng kawalang katiyakan ng buhay, sa pagsasanggalang sa atin noong mga panahong walang nais magpatuloy sa atin, at sa pagtuturo sa atin ng mga bagay na tunay na mahalaga, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa pagkakataong tayo ay nagkaisa sa pananampalataya at pagmamahalan sa kabila ng pagkakalayo-layo na ipinataw sa atin ng karamdaman, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa mga bayaning bukas palad na nagabot sa atin ng tulong pang-agham, panlipunan at pang-espiritual sa kabila ng panganib na maaaring dulot nito sa kanilang buhay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng mga bagong tuklas na gamot at bakunang pamuksa sa virus, at para sa biyaya ng likas na immunity laban sa sakit, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng presensya noong panahong tayo'y nangangamba, nababalisa, nalulumbay at naiinip sa gitna ng pandemya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, hindi lingid sa iyong kaalaman ang laman ng aming isipan. Bawat patak ng aming luha ay iyong pinahahalagahan. Nababatid mo ang lahat ng aming kagalakan. Nakipanahan ka sa mundo naming batbat ng sakit, dusa at kamatayan. At ang mga takot na kinahaharap namin ay iyong nauunawaan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa iyong mapagpalang pag-ibig sa kasagsagan ng pandemya ng COVID. Katulad noong pagtangis mo sa kamatayan ni Lazaro, dulutan mo ng buhay na walang hanggan ang mga pumanaw dahil sa coronavirus. Ang aming mga pangamba ay palitan mo ng ligaya, kaya nag-uumapaw ang aming puso sa pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Sa iyo ang lahat ng kadakilaan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maria, saklolo ng mga Kristiyano, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. From Mega Manila, Philippines, and the World Wide Web through broadcast and social media. Veritas 846 Kapanani in observance of the Holy Week. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time po natin ay 4 na minuto makalipas ang 8 ng gabi. Ngayon po ay araw ng Linggo, ika-24 ng Marso, taong 2024. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Ipinaabot ng kanyang kabanalan Francisco ang pakikiisa sa mga magsasaka at kanilang pamilya kabilang na mga kababaihan at kabataang nasa sektor ng pagsasaka sa naganap na ika-8 Global Conference of the World Rural Forum. Ayon kay Pope Francis, mahalaga ang tungkuling ginagampanan ng mga magsasaka sa isang lipunan upang matiyak ang kasapatan ng pagkain at maayos na kalusugan ng taong bayan. Paliwanag ng Santo Papa Francisco, nakasalalay din sa mga magsasaka ang tunay na pag-unlad kung saan mahalaga rin ang papel ng mga kabataan at kababaihan sa pagpapaunlad sa sektor ng pagsasaka. Kinilala ni Pope Francis ang katangi-tanging sakripisyo ng mga kababayang magsasaka para sa pagtataguyod ng pangangailangan ng pamilya. Hinimok naman ng Santo Papa mga kabataan na pangunahan ng pagpapaigting sa mga hakbang para sa ikabubuti ng kalagayan ng mga magsasaka at maging boses ng sektor ng agrikultura. Sa datos ng Philippine Institute for Development Studies,
22% ng kabuuang Philippine workforce ay mula sa agricultural sector at 30% ng mga manggagawa sa agrikultura ay kabilang sa pinakamahihirap na sektor sa bansa. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 9. Ako inyong kapanalig Reynalyn Letran Ibanez, sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. My word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Isang pastoral na pag-aaral tungkol sa nilalaman ng banal na kasulatan, tutugon sa mga usaping kinakaharap natin ngayon. Batay sa katotohanan, lapat sa karanasan. Tuwing linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Veritas 846, ang radyo totoo. Hatid sa inyo ng Paulines, ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila at ng Veritas 846. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ang Biblia ngayon. Makinig. Pagpalang gabi, kapanalig, a blessed Palm Sunday of the Passion of the Lord sa ating lahat. Ako po ay Sister Line Salazar ng Daughters of St. Paul na muling nag-aanyaya sa inyo na samahan kami sa loob ng isang oras na pag-aaral at pagninilay ng salita ng Diyos dito sa ating programang Ang Biblia Ngayon na inyong napapakinggan sa Veritas 846 at mapapanood via Facebook live streaming at sa Sky Cable 211 ngayong Palm Sunday, March 24, 2024. So, a blessed Holy Week po sa ating lahat. At syempre, kasama ko na rin po ang aking co-host at magiging tagapagturo natin ngayong gabi. Of course, with Father Adonis sa radio station, si Father Rolly Garcia Jr. at si Father Adonis. Good evening, Fathers! Magandang gabi, Sister Lines, at magandang gabi, mga kapanalig. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Sister Lines, at sa iyong kasama. Ayan. Ayan po kung nakikita nyo ang aking kasama. Siya po ang magiging kapalit ko bilang co-host ni Father Adonis, si Sister Rose Agtarap. Sister Rose, magandang gabi. Magandang gabi po. Natutuwa po akong makasama kayo ngayon gabi ito dito sa Ang Biblia Ngayon. At looking forward po sa mga susunod pang mga linggo. Ayan. So siya po si Sister Rose. Siya po ang magiging co-host ni Father Adonis in the coming Sundays na dalawa na talaga parehas sila bago ano, Father Rolly. Magpapaalam kami ni Father Rolly sa programa. So sila na po ang mag-handle ng program. So, Father Rolly? Ang topic po natin ngayon, mga kapanalig, ay ang, of course, no, dahil palaspas, linggo ng palaspas ay ang passion narrative na galing po kay San Marcos. Ito po yung napakinggan din natin sa mga misa natin ngayong araw na ito, yung shorter form lang siguro, no, sa karamihan. Pero yun po yung ating pag-aaralan, pagninilayan at pagdadasalan sa gabi pong ito. So buksan niyo po ang inyong mga Bibles, Mark chapter 14 verse 1 hanggang chapter 15 verse 47. Ayan. So bago po natin simulan ang ating pag-aaral, manahimik po muna tayo sandali. Damhin natin ang presensya ng Panginoon sa ating puso para sa ating pambungad na panalangin na pangungunahan ni Sister Rose Agtarap. Samang mapagmahal, salamat po sa biyayang magkasama-sama kami muli sa gabing ito upang pag-aralan at pagnilayan ang iyong banal na salita. Salamat po sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo, na nagpakita sa amin ng iyong dakila at wagas na pagmamahal sa bawat isa sa amin. Ngayong sinisimulan ang Semana Santa, tulungan mo po kaming matutunan kung paano magmahal ng tulad niya, na handang mag-alay ng buhay at yakapin ang mga krus na aming pinapasan, alang-alang sa pagmamahal. Sa pasimula ng aming pag-aaral ngayong gabi, ipadala mo po ang iyong banal na espiritu
upang maunawaan namin ang nais mong ipabatid sa amin. Basbasan mo po ang aming tagapagturo na si Father Rolly Garcia Jr. Basbasan mo rin po ang apostolado ng Radio Veritas, ang Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila, at ang misyon ng mga Daughters of St. Paul, upang lalo pa naming pag-ibayuhin ang pagpapalaganap ng iyong mabuting balita. Basbasan mo rin po ang lahat ng mga kapanalig na nakikisa sa pag-aaral ngayong gabi. Inihiling namin ang lahat ng ito sa mahal na ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. O Maria, Birhen ng Katotohanan, Panalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Iligtas mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hosanna in the highest. Hosanna to our King. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, our King is here. Break time na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Alagaan ng kidneys. Uminom ng 8 basong tubig. Renalin, 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 araw-araw. Mahalagang paalala, ang Renalin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik tayo sa ang Biblia ngayon. Palm Sunday na po mga kapatid, kapanalig, simula na po ng Holy Week at sinimula natin sa pagdiriwang ng linggo ng Palaspas kung saan ating napakinggan ang Passion, no? According to Saint Mark. At yun nga po yung ating pagninilayan at pag-aaralan ngayong gabi. Ang tanong po natin, mga kapanalig, ay simpleng tanong. Ano po? Paano nyo po ipagdiriwang o balak ipagdiwang ng makabuluhan ang inyong
Holy Week. Mag-share po kayo, paano nyo po ipagdidiwang ang inyong Holy Week. Mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Maaari din po kayo mag-iwan ng inyong sharing sa comment section po ng ating Facebook live feed. Bago po tayo tumungo sa ating lesson, magbabalik dinig muna po tayo. Hatid po yan ni Sister Lines. Balik dinig sa nakaraang katotohanan. Okay, para po sa mga hindi nakapakinig ng ating programa last Sunday, March 17, si Father Hilalinsangan ng Society of St. Paul ang ating naging tagapagturo. Tinalakay niya ang paksang ang oras ni Jesus na hango sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 12, verses 30 to 33. Ang oras ni Jesus ang isa sa pinakamahalagang tema sa Ebanghelyo ni Juan. Tumutukoy ito sa panahon ng pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus na tinatawag din bilang pagluluwalhati sa kanya sa Ebanghelyo ni Juan. Ang oras na ito ay hindi sumusunod sa kagustuhan ng tao, kundi sa panahon na itinakda ng Diyos amang nasa langit. Kaya masasabing pag-oras mo na upang bumalik sa Diyos Ama, walang makapipigil nito. Sa unang bahagi ng Ebanghelyo ni Juan, ipinapakita na hindi pa sumapit ang oras ni Jesus. Una, mababasa ito sa kasalan sa Kana, kung saan sinabihan siya ng Inang Maria na wala na silang alak. At ang tugon sa kanya ni Jesus, hindi pa sumasapit ang oras ko. Patunay ito na ang Diyos lamang at hindi ang sinuman ang gumagabay sa tinatakdang oras ni Jesus. May oras para ipakita ni Jesus ang mga tanda ng kanyang kapangyarihan upang makilala siya ng lubusan ng madla at kanila siyang papupurihan, pero hindi pa yon ang oras. Pangalawa, tinukoy ni Jesus ang mga pagbabagong mangyayari sa pagdating ng oras ng Mesiyas sa pagtatagpo nila ng babaeng Samaritana. Ang oras na iyon ay dumating na dahil siya na nga ang Mesiyas na hinihintay ng mga Hudyo at ng mga Samaritano. Sa pagluluwalhati sa kanya, sa kanyang pagkabuhay muli, sasambahin ng Panginoong Diyos sa espiritu at ng katotohanan at papalitan ang templo ng Jerusalem ng templo ng kanyang katawan. Si Jesus na ang magiging tagpuan ng Diyos at ng sangkatauhan. Pangatlo, ang nasasaad sa Ebanghelyo last Sunday kung saan sinabi ni Jesus, dumating na ang oras para luwalhatiin ang anak ng tao. Nakapasok na noon si Jesus sa Jerusalem kung saan sinalubong siya ng makapal na mga tao na may dalang palaspas. Tinawag siyang anak ni David, ang hari ng Israel. Iyon na ba ang oras na luluwalhatiin siya? Ang oras upang ipakilala ang kanyang sarili bilang makapangyarihang Mesiyas? May mga Griegong pagano noon na pumunta sa Jerusalem upang sumamba sa piyesta. Pero dahil hindi sila dumaan sa circumcision at hindi sumusunod sa batas ng kosher na nagtatakda kung ano ang dapat o di dapat kainin, ang hiningi ng mga Griegong pagano ang naging hudyat para kay Jesus na dumating na ang oras na itinakda ng Ama upang pasukin ang daan patungo sa pagliligtas ng sangkatauhan. At ito ang daan ng paghihirap at kamatayan na hahantong sa muling pagkabuhay. Sasagutin ni Jesus ang hinihiling ng mga pagano, pero mangyayari ito sa oras na siya ay luluwalhatiin na at aakayin niya ang lahat ng tao sa kaluwalhatian ng langit. Sa pagpapahayag ng mga apostol ng mabuting balita ng kaligtasan, ang Panginoong Jesus ay kikilalaning Mesiyas at tagapagligtas ng mga pagano. Ay kakaibang naramdaman si Jesus sa oras na iyon. Nabagabag ang kanyang damdamin at kaluluwa. Nung namatay ang kanyang kaibigang si Lazaro at nung siya'y nanalangin sa Getsemani. Ipinapakita dito na si Jesus bilang taong totoo ay nakakaramdam din ng natural na takot at bighati sa harap ng kamatayan. Dala-dala ni Jesus ang kabighatian ng tao nang sa gayon magiging maunawaing punong pari siya na namamagitan sa Diyos para sa sangkatauhan. Sinasabing tatlo ang kaaway ng tao, ang kasalanan, ang demonyo at ang kamatayan. Tinutokso ng demonyo ang tao upang mahulog sa sala at ang bunga ng kasalanan ay ang kamatayan. At ang huling kaaway na hahamakin ay ang kamatayan. Ang itinuturo sa atin ng Ebanghelyo last Sunday, kahit nabagabag si Jesus sa darating na pagdurusa at kamatayan, buo ang kanyang paniniwala na hindi ito ang wakas, na ang kamatayan ay daan patungo sa bagong buhay, buhay na walang kamatayan. Inilarawan ito ni Jesus sa pamamagitan ng talinhaga. Namamalaging nag-iisa ang butil ng trigo kung hindi ito mamamatay.
Pero kung mamamatay ito, nagdudulot ito ng maraming bunga. Naglalarawan ang talinhagang ito ng kamatayan ni Jesus, ng paglibing sa Kanya at ng Kanyang muling pagkabuhay. 3 bagay ang itinuturo nito sa Kanyang mga alagad. Una, na kailangan siyang mamatay. Pangalawa, na hawak ng Diyos ang lahat ng pangyayari. At ang pangatlo, na ang Kanyang kamatayan ay may layunin. Sa Kanya naging totoo ang sinasabing a purpose-driven life. Bilang pangwakas, sinabi ni Father Hill na darating din ang oras. At sana sa pagdating ng takdang oras na panahon na yon, maramdaman natin ang lakas at kapayapaang dala ng ating paniniwala na ginapin ng Panginoong Diyos ang kamatayan para sa atin. So yan po naging pag-aaral natin with Father Hill last Sunday dito sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Back to you, Father Rolly and Father Adonis. Salamat Sister Lines at atin pong text para po sa gabing ito ay ang Mark chapter 14 verse 1 hanggang chapter 15 po verse 47. Hindi po natin babasahin pero maaari nyo pong isulat yung mga verses na ating mababanggit para po sa inyong personal Bible study. Father Adonis, di ba po yung taon-taon tuwing Palm Sunday nagpapalit tayo nung Passion narrative, ano? Kapag year B tulad ngayon si Mark, then year A Mateo, si Matthew, and year C ay si Luke. Samantala po kapag Biyernes Santo naman lagi nating napapakinggan yung Passion narrative ni Saint John, ano? Hindi po yan nagbabago on Good Friday. Kaya po yung dramatization na naranasan natin kanina sa mga parokya natin ay mauulit po sa Good Friday, no? Tuwing Palm Sunday yan at Good Friday. Pero para sa taong pong ito, tulad na nabanggit natin, ang passion po na ating napakinggan sa ating mga misa ngayong araw na ito ay galing po kay San Marcos. At kung mapapansin po natin, nagsimula ito sa Last Supper, no? At of course natapos hanggang sa pagbababa, no, sa katawan ng ating Panginoong Jesus mula sa krus o ang kanyang paglilibing. Ang pasyon ng Ebanghelyo ni San Marcos ay naglalahad ng, of course, ng kanyang pagpapakasakit, pagkamatay, no, ni Hesukristo. Ang pangyayaring ito ay may di matatawarang halaga na teolohikal at espiritual para sa ating mga Kristiyano. Kaya nga napakaganda na pinili ng simbahan na sa tuwing mag-Holy Week ay lagi nating napapakinggan ang mahabang kwento ng pagpapakasakit at pagkamatay ng ating Panginoong Hesus upang itanim sa ating mga puso ang kahalagahan ng pangyayaring ito. Para po sa gabing ito mga kapanalig, 3 punto po yung nais kong banggitin sa inyo. 3 tagpo doon sa passion, ano? Sabi nga natin mahaba, no, Father Adonis, dahil mula Last Supper hanggang sa paglilibing sa ating Panginoong Jesus. Pero nais ko pong magbigay ng 3 punto o 3 mga pangyayari. Yun yung bibigyan po natin ng pansin dito po sa passion according to Saint Mark. Yung una po, yung agony in the garden, yung paghihirap ng ating Panginoong Jesus sa hardin sa Mount of Olives. Yan po ay nasa Mark chapter 14 verses 32 to 42. Ang ikalawa po, yung paglilitis at pagkakapako ng ating Panginoon sa krus. Yan po naman ay sa Mark chapter 15 verses 1 to 41, at yung kanyang paglilibing o yung pagtatagumpay ng ating pagtubos sa Mark chapter 15 verses 42 to 47. Yun po yung 3 tagpo, no? Simulan po natin dun sa una, yung paghihirap o yung agony in the garden. So pagkatapos po ng huling hapunan, nagtungo nga po si Jesus at ang ilan sa kanyang mga alagad sa hardin ng Gethsemane. Ang hardin ng Gethsemane ay nasa Mount of
olives. Sa ibaba. Nakapunta ka na, Father Oo, Adonis? meron doon, marami rong olive tree. Kaya tinawag na Gethsemane, yung kahulugan ng lugar ay parang pisaan ng olivo para gumawa ng langis. Kapag pumunta nga doon ng mga pilgrims, mayroon silang tinuturo ng pinakamatandang olive tree. Sabi nila, panahon ng ating Panginoon, nandun na yung olive tree na yon. So doon po naganap yung agony in the garden. At doon, Father Oli, may simbahan at doon sa simbahan, sa altar, nandun yung bato na ayon sa tradisyon, doon daw talagang nanalangin si Jesus. Doon tumulo yung mga pawis niyang parang dugo. Yun, oo. Yun yung katangian, ganong gatindi ang pinagdadaan ng hirap, siguro yung sorrow, pati na yung fear ng ating Panginoong Jesus. Yun nga ang sabi, yung pawis niya, dugo ang lumalabas, no? So dito naranasan talaga ni Jesus ang matinding pagkabalisa at kalungkutan dahil nababatid na niya yung nag-aabang na pagdurusa sa kanya. Pero sa kabila ng kanyang paghihirap, buong puso niyang ipinaubaya ang kanyang sarili sa kalooban ng Ama. Ang kanyang panalangin sa chapter 14 verse 36, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban ang masunod. No? So yung isa sa napakaganda nun. Highlight nitong storyang ito. No? Na sa gitna, alam niya kung ano yung mangyayari sa kanya at natatakot siya. No? Ang ating Panginoong Hesus po ay totoong Diyos, pero totoong tao din siya. No? Kaya ang tao ay sadyang nakakaranas ng takot. At yun po yung naranasan ng ating Panginoong Hesus. Pero ang ipinakita po niya ay yung kanyang ganap na pagtalima o pagsunod sa banal na plano ng kanyang Ama. Nasa harap ng matinding pagsubok, nabanggit pa rin niya, nasambit niya, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban ang masusunod. Samantala, so yun pinakita yung kopa, yung kalis ng paghihirap. Samantala, yung mga alagad naman, ano yung sinasabi sa kwento, hindi nakayanan hindi nakayanang matulo yung pagsubok, magbantay. So sila'y natulog. Hindi nila magawang manatiling gising at nakatulog. So dito makikita natin yung pagkakaiba ng kanilang katapatan kumpara sa katatagan ng ating Panginoong Hesus. Kung babasahin nga po natin ang Ebanghelyo ni San Marcos, diba, Father Adonis, yung mga alagad dito talagang, sabihin natin, palpak, talagang sablay. Hanggang sa huli ay sablay, no? They are failures. So yun po, at hanggang doon nga, hanggang sa huli, kinakailangan pa silang gisingin ng ating Panginoon, parang nagmakaawa pa sa kanila si Jesus. So ito po, yung paghihirap ng ating Panginoon sa hardin, sa yugtong ito nakita natin parang binibigyang diin yung kanyang pakikibaka bilang isang tao, ganap na tao na hinaharap lahat ng takot, lahat ng pangamba, pero sa bandang huli ay isusuko ang lahat sa kanyang Ama na may mabuting plano para sa kanya. Siguro maganda dito pag mamaya i-relate natin ito, Father Adonis, sa mga concrete examples, yung mga depression, tama. So babalikan po natin yan. Samantala mga kapanalig, kung meron po kayong sagot sa ating tanong para sa gabing ito, paano nyo balak ipagdiwang ng makabuluhan ang Holy Week? Maaari po kayong mag-text sa ating number 0918-837-4827. Kaya mag-iwan kayo ng comments sa comment section ng Facebook Live feed. From Mega Manila, Philippines, and the World Wide Web through broadcast and social media. Veritas 846 Kapanani in observance of the Holy Week. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member Catholic Media Network.
and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating pong oras ay 30 minuto makalipas ang 8 ng gabi. Veritas Patrol! Diocese ng Novaliches, inaanyayahan ng mga mananampalataya na makiisa sa Caritas Manila. Yan po ang balitang hatid ni Kapanalig Jeremiah Figarola. Inaanyayahan ng Diocese ng Novaliches ang mga mananampalataya at maging ang mga payak na mamamayan na makiisa sa pagdaraos ng Caritas Manila Alay Kapwa Telethon 2024. Ayon kay Father Joel Saballa na Deputy Executive Director ng Caritas Novaliches, sa bisa ng pakikiisa ay makakatulong ang mga mamamayan sa anumang makakayanan ng kanilang ibabahagi na mapabuti ang kalagayan ng kanilang kapwa na nasasalanta ng kalamidad. Ito ay dahil nakatuon bukas ang paglalaan ng pondo ng Caritas Damayan na Disaster at Humanitarian Response Program upang mapabilis ang pagtugon sa pangangailangan ng mga mamamayan na masasalanta ng anumang uri ng kalamidad sa hinaharap. Isa itong programa at pagkakataon natin, mga kapanalig, na samahan po natin ng tamang sakripisyo at hindi lang sakripisyo. Habang nagsasakripisyo ka ay may natutulungan ka. Kaya't sana ay yung alalahanin natin yung bawat tulong na may bibigay natin dito ay magbigay ng pagkakataon nito na mayroong matulungang o may angat na nangangailangan o nagdurusa. Ayon sa panayam ng Radio Veritas kay Father Saballa, kasabay nito ay higit ring kinilala ng pari ang paggamit ng social arm ng Archdiocese of Manila sa edukasyon bilang mabisang panlaban sa kahirapan dahil na rin bahagi ang Diocese ng Novaliches sa mga nakakatanggap ng tulong sa bisa ng Youth Servant Leadership and Education Program o YSLEP program. Magugunita na taon-taon ay umabot sa 5,000 scholars ang pinapaaral ng YSLEP program kung saan higit sa 1,000 mag-aaral sa kolehiyo ang nakakatapos ng kanilang pag-aaral sa bisa ng tulong na natatanggap sa Caritas Manila. Para sa Veritas 846 ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig Jeremiah Figarola, sumainyo ang katotohanan. Veritas Patrol! Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Ang Biblia Ngayon. At ngayon pa rin po ang kasama nyo dito. Ako po si Sister Lion Salazar ng Daughters of St. Paul. Ako po si Father Rolly Garcia. Father Adonis Saclolo ng Archdiocese of Manila. At ngayon pa nga po ay Manila. tinuturo sa atin ni Father Rolly yung Passion Narrative according to St. Mark, yung napakinggan po nating Ebanghelyo ngayon. At 3 punto po ang kanyang tinuturo sa atin. Yung unang punto, agony in the garden, ang paghihirap ng Panginoon. Pangalawa, paglilitis at pagkapako sa kanya sa krus. At yung pangatlo po ay yung paglilibing kay Jesus. So, napaliwanag po kayo ni Father Rolly, yung unang punto, agony in the garden, yung paghihirap ng Panginoon. Father Rolly, pagpatuloy niyo po ang inyong pagtuturo. Bago tayo tumuloy doon sa ikalawang punto, Father Adonis, na nabanggit ko kanina yung, kasi ito growing concern, at parang ang lahat aware dito, yung mental health. So, yung matinding agony na nararanasan ng ating Panginoon, parang may hahambing yan sa isang matinding psychological talaga, no? Lalo na yung mga anxiety disorder. Ayan, oo. Kasi napoproject nila yung future na parang nakakatakot, mahirap pasukin. O ganun nga yung sitwasyon din. Oo, kaya dito siguro yung mga kapanalig natin na dumadaan sa o may pinagdadaanan na ganito ring karanasan, siguro kahit hindi ganong kalala, so, may mga takot tayo na hinaharap. Sana makita natin na yung halimbawa ng ating Panginoong Jesus, yung utter trust niya doon sa plano ng kanyang Ama. So yun din yung ating pinangahawakan ng ating Panginoong Diyos. Siya yung ating takbuhan at hahawak lang tayo sa kanyang mga pangako.
Yung ikalawang tagpo po naman, after ng agony in the garden, na nais ko pong bigyang pansin, yung kanyang pagdilitis and then yung kanyang pagpapako sa krus. Sa chapter 15, verse 1 to 41. So, kanino hinarap o kanino humarap si Jesus? Si Jesus ay humarap sa mga autoridad na religious at civil, no? Yung mga pampolitik. Si Pilato, pati yung high priest, no, kung saan siya ay binalot ng maling akusasyon. So very clear naman po sa lahat ng nagbabasa na yung mga accusations against our Lord are wrong accusations, no. So kung sa katunayan walang makitang sala sa kanya. Pero sa kabila ng kawalan ng tunay na paratang, na ang kapansin-pansin sa ating Panginoong Jesus ay nanatili siyang tahimik, no? Nanatili siyang tahimik na nagtupad sa hula ni, parang itinupad nito yung hula ni yung propesiya ni Isaías, hindi hindi hula. Chapter 53, yung servant of Yahweh. Ang sabi ni Isaías sa Isaías 53, tulad ng isang kordero na dinala sa patayan o katayan, tulad ng isang tupa sa harap ng mga manggugupit, ay tahimik, kaya hindi siya nagbuka ng kanyang bibig, no? Walang sinabi. Kaya nga kami, si Padre Adonis nagmisa kanina, ako nagmisa kanina. Yung role namin doon sa dalawang linya lang. No? Okay, tahimik lang kami kanina sa gospel, no? Dahil yan ang nangyari, no, sa ating Panginoong Jesus. So in the face of the injustice that he was experiencing, he remains silent. Babalik tayo doon sa karanasan niya doon sa hardin, yung kanyang trust sa plano ng Ama sa kanya, kaya hindi siya nagsalita upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Yung pangungutya at pagpapahiya na dinanas ni Jesus mula sa mga sundalo at madla ay sumasalamin sa lalim ng kalupitan ng kasalanan ng tao. Ngunit sa kabila nito, tiniis ni Jesus ang lahat, no, physical at emotional na pagdurusa, no, physical at emotional na sakit. Pero ginawa niya 'yon ng may dangal, no, may dangal. So dito makikita natin yung sabi natin, no, habang binabasa natin yung o pinapakinggan natin yung passion narrative, no, parang unfair kay Jesus, no, na napaka-unjust ng nangyayari sa kanya. Wala namang sala. Mali yung accusation. Pero maganda rin na ma-realize natin in the end, tayo yung humahatol sa kanya, no? Yung dinaranas niyang injustice, it's all because of our sin. Dahil ang tinutubos niya, hindi yung sarili niyang kasalanan, pero pinagbabayaran niya, hindi yung sarili niyang kasalanan, kundi yung kasalanan nating lahat. Sa kanyang pagkakapako sa krus, no, ay tinubos ng ating Panginoong Jesus, o pinagbayaran ng ating Panginoong Jesus, hindi ang kanyang sala, hindi ang kanyang kasalanan, kundi yung sa atin, no, sa atin. So sumasalamin po ito ng kalupitan ng kasalanan ng tao. Gaano kalupit? May isang detail. May isang detail na dinagdag si Mark. Yung binalot ng kadiliman ang buong lupain nung namatay si Jesus. At pagtapos napunit yung tabing ng templo. Ibig sabihin nito, yung kosmikong kahalagahan ng kanyang kamatayan. Yung kamatayan ng Panginoong Jesus, ang tinubos niya, hindi lang yung tao na nagkasala, pero yung buong sangnilikha. Kaya, so yun yung natubos, no? Buong sangnilikha. At nung napunit ang tabing ng templo, parang may simbolo, may bagong pag-access sa Diyos para sa lahat. Parang bagong tagapamagitan o mamamagitan sa kanyang kamatayan, ano? So, and then one important detail din doon sa pagkakapako ng ating Panginoong Jesus, yung isang centurion, ano, matapos masaksihan ang kamatayan ni Jesus,
ay nagpahiwatig ng isang pagpapahayag ng pananampalataya. Ang sabi niya, tunay nga ng taong ito ay anak ng Diyos. So, sa ebanghelyo po ni San Marcos, ang unang kumilala kay Jesus, unang tao na kumilala kay Jesus bilang anak ng Diyos, hindi isa sa kanyang mga alagad po, no? Kundi isang centurion, ano? Of course, no? 'Di ba sa gospel ni Mark, Father Adonis, yung mga evil spirits, sila yung lagi niya sinasabi, kilala ka namin. Pero walang tao, not even Peter, not one of his disciples acknowledge him as the Son of God. Sabi nga natin kanina, sablay yung mga alagad. Pero itong taong ito, isa sa mga nagpahirap kay Jesus, centurion siya, no? Isa sa mga sundalo doon. Nung nasaksihan niya yung lahat, nakita niya yung pagkamatay ng ating Panginoong Jesus, siya yung unang tao sa ebanghelyo ni San Marcos na nagpahayag, tunay ngang ang taong ito ay anak ng Diyos. Okay? Napakaganda ng Father Rolly. Naalala ko lang nung sinasabi mo kanina, Father Rolly, na si Jesucristo ay namatay para sa lahat, no? Kasi nung nag-mission ako sa Tugigaraw sa mga high school students, maraming mga ibang maraming ibang mga sektang mga estudyante. Tinatanong niya ako, sabi niya, bakit sa Katoliko raw, bakit may krus o nag-aantanda ng krus? Sabi niya, bakit sadista ba kayo? Pinapahirapan niyo ba yung sarili niyo? Inaalala niyo yung paghihirap? Ang sabi ko, katulad nung sinabi mo, hindi. Sa tuwing nakikita namin yung krus, sa tuwing nag-aantanda kami ng krus, hindi yung paghihirap ni Jesucristo. Ang pinagninilayan namin, yung pag-ibig niya sa amin. Amen. So magkaiba yun eh. Yung parang paghihirap lang ba titignan natin dyan, o yung pag-ibig. Hindi naman nakasagot yung bata, hindi ko na rin pinagpatuloy. Pero siguro yung batang yun matagal-tagal nag-isip. Ayun nga po, no? Father Adonis, salamat sa pagpapaalala, napakaganda. Sa tuwing tumitingin tayo sa krus, ang nakikita natin dapat yung pag-ibig ng Diyos, hindi matatawarang pagmamahal sa ating pagmamahal na umabot sa pag-aalay ng buhay, no? Pag-aalay ng buhay. Kaya nga, lahat ng ito tiniis ng ating Panginoong Jesus, hindi siya nagtanggol ng kanyang sarili. Parang sinasabi rin ng ibang mga komentary, alam naman ni Jesus kasi na guilty. Hindi siya guilty ang sangkatauhan. Kaya hindi siya hindi niya, kumbaga, he offered no defense. Okay? So, yun po. So, Father Rolly, may nabasa rin akong isang article nung pinag-aralan daw nila yung katawan, no, ni Kristo, o at least doon sa Shroud of Turin. Halos mahigit 5,000 raw talaga yung sugat, no? O, talagang parang nawasak yung katawan niya. Kasi raw yung latigong ginagamit, halimbawa latigo may 3 buntot, pero sa bawat buntot may mga sima pala, no? Na kapag kumapit sa laman ng tao, hinila talagang mawawasak yung laman. No, ganun yung pagkawasak ng Diyos, no, para buuin uli tayo. May, kung nais niyo po, curious kayo mga kapanalig, na kung ano itsura nun, yung mayroon kang higit 5,000 sugat. Yung pong krus na ginagamit po sa altar ng Manila Cathedral, kapag ngayong mga Holy Week, nakalabas po yan, ngayong Holy Week, mayroon pong krus doon, ginagamit po. Yun po ay parang attempt na i-picture, i-depict yung sinasabi ni Father Adonis. At talaga po, pag humarap kayo sa ganong uri ng krus, talagang, ewan ko, talagang madudurog ang puso mo. No? If mamumove ka, talaga, to thank the Lord for everything that He has done for us, the love that He shown. Babalik po tayo mamaya para sa ating third and last point, at babasahin din po namin ang inyong mga ipinadalang mga sharing. Ang tanong po natin, paalala po natin mga kapanalig, paano nyo po ipagdiriwang ng makabuluhan ang inyong Holy Week? Mag-text po kayo sa 0918-837-4827. O kaya mag-iwan kayo ng comments sa comment section ng Facebook Live feed.
Linggo ng Palaspas. Ang Linggo ng Palaspas ay ang paggunita natin ng pagpasok ni Jesus sa Jerusalem bilang pagtanggap sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus para sa kaligtasan at buhay ng santinakpan. Tayo ay inaanyayahang makaisa sa kanya, pasanin at mapako sa krus ng pagdurusa at paghihirap at mamatay sa sariling hilig para sa kaganapan ng ginawa niyang kaligtasan. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik tayo sa Ang Biblia ngayon. Ang text po natin para po sa gabing ito ay Mark chapter 14 verse 1 hanggang chapter 15 verse 47. Napakaganda pong balikan. Lalo ngayong Holy Week, ang passion ng ating Panginoong Jesus. Of course, mapapakinggan natin sa Good Friday yung kay John, pero hindi ibig sabihin hindi natin papansinin si Luke at saka si Matthew, no? Mga kapanalig, kung may oras po kayo, napakaganda po talagang basahin at pagnilayan lahat po ng passion narratives at ng 4 Gospels, no? So kanina po ay diniscuss natin yung unang 2 punto na nais ko pong ibahagi. Yung una tungkol sa agony in the garden, paghihirap sa hardin. Ikalawa po yung paglilitis at pagkakapako ng ating Panginoon sa krus. At ikatlo na at huli, ito po yung pagkamatay niya, at yung pagkamatay ay naging tanda ng kanyang tagumpay doon sa plano, no? Yung pagtubos ng ating mga kasalanan. So namatay ang ating Panginoong Jesus, no? Sabi kanina sa gospel, yung huminga siya, isang loud cry. Hindi natin alam kung ano yung iniyaw niya, pero pagkata he breathed his last, no? At matapos ang kamatayan ni Jesus, itong may isang pumasok, si Jose ng Arimatea, no? Buong tapang na hiniling ang kanyang katawan kay Pilato at inilagay ito sa isang libingan. Ang kilos na ito ay nagpapakita ng paggalang kay Jesus at pagbibigay pa rin ng karangalan sa kanya kahit sa kanyang kamatayan. Tapos nandoon din yung mga babaeng nagmamasid mula sa malayo. Sila yung nagsilbing saksi sa kanyang pagpapako sa krus at paglilibing. Tandaan natin, walang alagad na natira, na tumakbo sila palayo sa krus. Kaya itong mga babaeng nagmamasid mula sa malayo, sila yung nakasaksi ng pagkamatay, pagpapakapako at pagkamatay ng ating Panginoon Jesus. Ito po nagpapahiwatig na ng kanilang mahalagang papel sa kwento ng muling pagkabuhay, no? Kasi yung Gospel ni Mark may 2 version yung resurrection. Isa yung pero sa 2 version ang maliwanag doon, andun yung mga babae, no, women. At sila yung naging sila po yung naging saksi mula po sa pagpapakasakit, kamatayan at sa susunod nga yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So bagamat po nagwakas ang passion of the Lord sa pagkakalibing kay Jesus sa libingan, hindi dito nagtatapos yung salaysay. Dahil ang tunay na tagumpay ng pagtubos ay may isa sa katuparan sa kanyang muling pagkabuhay na nagpapatunay sa kanyang misyon at nag-aalok ng walang hanggang buhay sa lahat ng mananampalataya. So yung pong paglilibing, mahalaga yan, no? Kasi ang proof lang din ng resurrection ay yung empty tomb. Kaya napakahalagang detail po nun yung inilibing ang ating Panginoong Jesus. Actually sa yan, no? Fourth station. Fourth sa old stations of the cross, 14th station yung Jesus was laid in the tomb. Saka mahalaga ito sa article of faith natin, Father Rolly, no? Yung he
He descended into hell. No? Yeah, oo. Ito talaga yung ginawa ng Panginoon. No? Sabi niya, sinundo niya lahat ng mga righteous, no, na karapat dapat din po namang makapasok, no, sa kaharian ng Diyos. So ito po, no, yung passion o ang pasyon sa ebanghelyo ni Marcos ay nagbibigay ng malalim na pananaw sa paghihirap, pagpapakasakit po at kamatayan ng ating Panginoong Hesus na magdadala sa sa tagumpay, no, ng muling pagkabuhay. Sa makikita po natin dito, no, yung kanyang masunuring puso, tulad ng nabanggit natin kanina, kahit na napakahirap ng kanyang pinagdadaanan, na pinagpapawisan siya ng dugo, ang tugon pa rin niya sa Ama, opo, no? Ang kalooban ko ang masunod, kalooban niyo ang masunod, hindi ang sa akin. Ay kalawa po naman ay yung kanyang pagtitiis ng lahat ng mga ibinato sa kanyang akusasyon, pagpapakahirap sa kanya at kamatayan, dahil ang tinutubos niya ay yung ating kasalanan, hindi yung kanya, pero yung ating kasalanan inako niya. At of course yung kanya pong kamatayan ang nagbigay o nagbukas ng daan para sa kaligtasan ng sangkatauhan. So yun po yung 3 punto na nais ko pong ibahagi sa inyo para sa gabing ito. And of course, ang paanyaya pa rin po, sana po basahin nyo on your own. Mark chapter 14 verse 1 hanggang chapter 15 po, verse 47. Okay? Ayan. Thank you very much, Father Rolly, sa iyong pagtuturo. So ngayon po, handa na tayong magbasa. Baka meron mga sharing ng ating mga kapanalig. Father, meron bang mga pumasok sa text? Sige, si Father Adonis. Dito meron ang kapanalig natin na 7845. Sabi niya, Ama na aming Diyos, nagpapasalamat kami sa buong maghapong mapayapa ang bawat isa, bagamat may mga sandali na nagkakaroon kami ng mga alalahanin. Agad kang nandyan, agad na dumadamay sa amin. Napakabuti mo, Ama, sa amin. Hindi ka nagpapabaya sa aming pangangailangan sa kabila ng aming pagkakasala. Patuloy mo kaming inuunawa. Patawad, Ama, sa lahat ng aming pagkakasala. Panginoong Yesus, muli ipamagitan kami sa Ama. Hinihiling namin ang lahat sa ngalan ni Yesus. Amen. Amen. Maraming salamat. Ayun yung pagninilay niya. Napakagandang pagninilay, panalangin. Ano? Yan. Si Sister Rose din, babasa ng message mula sa FB. Mula kay Ruel Antonio Mali. Ipagdiriwang ko ang Holy Week sa pamamagitan ng pagninilay ng aking mga kasalanan at kung paano maiiwasang paulit-ulit na magawa. Ayun. Salamat. Meron naman dito from Ruel Antonio Mali. Meron naman dito Sister Line sa Sister Rose from Elizabeth Marzal. Sabi niya, Dear God, help us to use every circumstance for your glory and honor. Amen. God has an important purpose for our life. Ayun, salamat. Sharing niya. Kay Kapanalig Elizabeth Marsan. Ito naman mula kay Aramis Boncaba. Sabi niya, sa pagbisita iglesia po, sa pag-attend ng mga reco online or face-to-face, sa mga gawain po ng simbahan, lalo na sa Paschal Triduum, pag-inilay po ng mga salita ng Diyos. So yan yung gawin niyang, yan ang paghahandang gagawin niya upang maging makabuluhan ang pagdiriwang ng Holy Week. Ito naman po yung, thank you, Aramis Boncaba. Ito naman po, Sister Line, Sister Rose, Father Rolly, yung kapanalig natin 7323. Sabi niya, Blessed Palm Sunday po, Father Rolly, Sister Lines, Father Adonis, Sister Rose. Ipagdiriwang ko po ang Holy Week ng may totoong pagninilay-nilay sa passion and death of our Lord Jesus Christ. Advance Happy Easter po to everyone. Yan. Pagninilay, ayun sinabi ni Father Rolly, pagnilayan. Kasi po mga kapanalig, isa sa mga tradisyon natin mga Pilipino, yung pasyong mahal, no, inaawit. Actually, po yan, poetic na yung pagsasadula, parang an interpretation of the whole Bible actually, mula Adan yan, no? Mula Adan hanggang Revelation, yung pasyong mahal, ano? So, in a way, sanay tayo, parang kasama sa tradisyon natin, talaga binabalikan natin yung storya ng ating
kaligtasan, yung kasaysayan ng ating kaligtasan. Pero napakaganda rin na bukod dun sa pasyon ay binubuksan natin yung ating Bibles, no, di ba, Father Adonis? Tama. So yun lang po, yung tama po. Let us offer time to read also our the scriptures. Wala naman po kay Cory Guzon Estacio. Mananahimik ako at makikinig upang siya ay maging akin muli. Wow. Ayos na. Maganda yung sharing naman ng ating kapanalig na si Cory. Talaga naman ang pananalangin ay unang-una pananahimik at pakikinig. Hindi po ba? Salamat po. Meron pa po ritong isang kapanalig, 6903. Sabi niya, paano ipagdiriwang ang mahal na araw ng aming pamilya? Nag-aral po kaming magkakapatid sa Catholic School sa Espiritu Santo Parochial School, ng elementary at high school at CEU sa college. Taon-taon ay uma-attend kami ng buong pamilya sa Bisita Iglesia at Siete Palabras sa Espiritu Santo Church sa Tayuman, corner 912 Rizal Avenue. At sabi niya ay pangungumpisal at pabasa ang ginagawa rin nila. Amen. Ayan. Pagbati po sa lahat ng mga kapanalig natin sa Espiritu Santo Shrine, Archdiocesan Shrine of the Holy Spirit, kay Monsignor Dennis Odiver. Okay? Wow. Shoutout lang, Father, sa mga nanonood sa atin sa FB, kay Shoni Hapson Ramos, ayan. At Shoni, kay JB Suniega and Veronica Felipe. Happy viewing. Thank you. Meron po rito ang kapanalig 3682, avid listener nyo po ako lagi, si July Pudok. Siya ay galing pa sa Danglas, lalawigan ng Abra. Ang ating mga kapanalig sa Abra. Magandang gabi, kapanalig July, at sa lahat po ng mga kapanalig natin dyan po sa northern regions, ang Abra. Okay. Magarabi. Dito Rose. naman po sa Facebook mula kay Ruel Antonio Mali. May tanong, Fathers. Nagbanggit po kayo ng centurion. Siya po ba ay isa sa mga converted faithful? Hindi sinabi sa atin kung ano nangyari sa centurion, pero yung kanyang pagpapahayag, isang pagpapahayag ng pananampalataya, sabi niya, tunay ngang ito ay anak ng Diyos. That is a sign that he has believed, no? So I believe so. Siguro kung bagamat hindi nakasulat sa Bible, I would conclude na nagpabinyag yan, sumunod yan sa ating actually sa mga sa Book of Martyrs, Martyrology, maraming mga sundalong Romano, mga senador, mga noble family naging Kristiyano at talagang naging martyr din sila. Yes. So hindi imposible na yung centurion na Romano. Pag binasa natin yung Acts of the Apostles, talagang sinasabi doon, libo-libo ang nananalig. Mapakinggan pa lang yung ebanghelyong ipinapahayag ng mga alagad, no? Okay. So, mga kapanalig, maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. I will take this opportunity po para po magpasalamat sa inyong lahat. At ako po ay nagpapaalam sa simula po Father next Rolly, Sunday. maraming salamat. Ilang taon ba yun, Father Rolly? Mula 2016 ba? 8 taon, sister. Sabi nga rito sa Facebook Live ni salamat po, Father Rolly. Ay, Sister Line, sabi rito ni Marcia Banag, tagal po namin kayong nakasama, Father Rolly and Sister Lines. We will miss you, sabi nung mga... Pero Sister Light ay so thank you very much. Salamat po kay Father Adonis at kay Sister Rose na yung mga kasama sa mga susunod na programa dito sa Veritas, sa ating Ang Biblia ngayon. Sa susunod, Father Rolly, pwede ka pa rin maimbitahan paminsan-minsan. Of course. Kahit daw madalas. Madalas ba? Madalas pag wala si Father Adonis. Okay. So, wala na po tayong oras. Actually, Father, marami pa pong nag-message dito. May mga tanong pa nga, pero wala na pong panahon. So, magpapaalam. Naghingi natin ang pagbabaspas ng ating mga pare. Father Rolly? Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagpalain kayo ng Panginoong ating Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo.
Amen. Amen. So maraming salamat Father Rolly, Father Adonis, mga kapanalig. Salamat po sa pagtutok at sa pag-message, sa pag-participate sa amin. So susunod na po ang Cenacle Sub Veritas. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa studio, of course, kay Father Rolly at kay Father Adonis, kay Romar Bendo na ating PA sa technical side. Ako po si Sister Line Salazar ng Daughters of St. Paul. Ako po si Sister Rose Agtarap. Ako po si Father Rolly Garcia. Father Adonis Saklolo ng Archdiocese of Manila. Sumainyo. Nag-iwan sa inyo, sumainyo ang katotohanan. Ngayong Martes Santo, March 26, sa Veritas 846 Holy Week Special 2024. Ano ang mga dapat nating pairalin sa ating mga sarili kapag tayo ay nananalangin at nagninilay? Pakinggan